Hello and welcome back. This is Michael. Ngayon ay pag-uusapan naman natin yung topic na saturated na nga ba ang IT industry. Marami na nga bang developers ngayon? So kung ikaw ay mag-aaral ng web development, software development, meron ka pa ba bang aasahang trabaho kung aaralin mo to? So yan yung mga common question na nare-receive natin sa ating mga inquiry na kung sila ba ay mag-aaral ng technology dito sa Learn Technology Today, ano ba yung trabaho naghihintay sa kanila? Sinasabi natin marami pang posisyon sa full stack web development, marami pa rin naghahanap ng software developer, software engineer, marami pa rin at napakalaki talaga ng sweldo. Pero may mga bloggers, may mga influencers and even sa Facebook, mababasa natin saturated na nga daw. At napakarami na nga raw nag-a-apply, hindi na magkatrabaho, nag-a-apply sila tapos nare-reject kasi isa lang daw ang kailangan. So punong-puno na raw, saturated na raw ang IT industry. So tingnan natin ano yung mga underlying problems kung bakit naiisip ng iba na ito ay malaking problema. Isa sa mga na-encounter natin problema at nakikita natin at aware tayo yung sobra talagang dami ng graduates. No, yan yung unang problem. Maraming graduate ng IT, maraming graduate ng ComSci, ng computer engineering, hindi lang sa isang region, halos sa buong bansa ay napakaraming nag-IT. Kasi nga yan nga sinasabi natin at sinasabi ng marami na in demand. At dahil sa dami na yan, yung mga position sa mga company position na dapat punuan ay kumukonti ng kumukonti kasi na-hire na nga yung iba. Ang tanong, kung tayo ay mag-aaral ngayon ng web development, ng software development, meron pa ba tayong aasahan na trabaho? Well, I can say na meron pa rin. Ang kalagayan lang natin ngayon ay hindi na about sa kung nakatapos ka. Kasi hindi naman talaga yan yung sagot no? Hindi yan yung reason kung ba't ka i-hire sa company. Pag ikaw ay mag-a-apply sa company, hindi yan yung hahanapin sa'yo agad. No, maaring makatulong ng malaki yan, lalo na kung local yung iyong applyan, nire-require yung college degree sa IT, ComSci. So, yes, makatulong ng malaki yan. Pero, ang hahanapin pa rin yung skills. At kung titingnan lang natin, obserbahan natin yung ibang company, hindi sila nagre-require ng college background. Ang importante sa kanila ay kaya mo bang gawin yung kanilang problema regarding sa technology. Yung pangalawang problema naman ay yung continuously updating ang technology. So, ibig sabihin, yung technology natin, yung nakaraang ilang buwan, kung yun yung natutunan mo, ngayon, iba na yung version. Iba na rin yung features, iba na rin, sometimes iba na mismo totally yung technology na ginagamit. Nag-iiba ng framework from, like say, Python, nagiging React. No, yun yung mga ganyan term na sinasabi natin. Normal ito sa mga business na nag-upskill. Pag dumadami na yung kanilang mga customers, users, so kailangan nila mag-migrate into another, sabihin natin framework. From Python to JavaScript. Yan yung mga ganyang scenario. So, C# from C# to web development, no? Kailangan ay i-transfer nila on the web. So, kailangan nila dito ng manpower. At dito magse-select sila ng mga tao from mga graduates at hindi lang yung from those who are skilled talaga in transitioning from this framework to particular framework. Kapag hindi tayo marunong dyan, hindi natin alam yan. Kahit graduate ka ng ComSci, graduate ka ng IT, no, at alam mo yung ganitong magaling ka sa Python pero hindi naman yun ang kailangan, so hindi ka talaga ma-hire sa work, no? So yan yung pangalawa, no, sa kahit graduate tayo, kahit marunong na tayo sa isang technology, pero kung yung inaaral natin lipas na, so hindi siya magiging angkop doon sa applyan natin. That's why another problem na yan, kapag ka-updated yung ating hindi updated yung ating learning, hindi tayo na-update. Kung tayo nag-enroll sa isang course sa YouTube, nag-aral tayo na self-taught, yung inaaral pa natin, phase out na. So, pag nag-apply ka, hindi naman siya kailangan, sayang. Now, doon naman tayo sa pangatlong problem. No, kung bakit nasasabing saturated na yung ating IT industry. Pangatlong problema is napakarami ng vibe coders. Okay? Yan yung isa sa masasabi kong one of the major problems na pwede nating kaharapin
in the future pa. Bukod sa ngayon, in the future. Kasi with vibe coding, siyempre, pa-prompt ka lang dyan, magta-type-type ka lang ng mga keywords, no, para sa isang agentic AI, sa isang AI, papatype mo sa kanya, gumawa ka ng dashboard, gumawa ka ng e-commerce store. So, with agentic AI, kayang-kaya nang gawin ito ng mga ito. And with that, kapag nakagawa na yung, sabihin natin, vibe coder na yun, sasabihin nila na, nakagawa ako ng system, ito yung portfolio ko, nagawa ko to, ito po yung mga sample. Tapos papakilala siya na, I'm a software engineer. Yes, matatanggap. Let's say, or dadaan muna sa interview. I-interviewin siya. May first interview, second interview, then yung final interview. Pagdating sa final interview, bagsak. Bakit? Kasi nalalaman na nag-vibe code lang pala. Hindi alam yung process, hindi alam yung background, hindi alam kung paano na-develop yung system pace by pace. Kasi may pacing yan eh. Hindi pwedeng pag sinabi mo, I'm a developer, I'm a software engineer, nakagawa ka lang ng system, nakagawa ka ng portfolio, software engineer ka na, hindi po ganun. May pace po yan. So kapag hindi tayo marunong talaga sa pag-develop ng software, nag-vibe code lang tayo na nag-vibe code, yan po ang nakakatakot. Hindi na malalaman, mahihirapan, let's say, mahihirapan yung mga kumpanya na mapili talaga yung marunong. Kasi lahat nagsasabi software engineer, lahat nagsasabi full stack developer, lahat nagsasabi software engineer, yun nga, software developer. So, anong gagawin nitong company na naghahanap ng talent? Kailangan dumaan sa scrutiny. Ang haharap sa kanila yung mga technical people, technical interview. Siyempre, yung mga mag-apply, mag-ano yan eh. Magre-research yan, mag-chat GPT yan, nahanap ng mga interview question. Pagdating doon, papasa naman. Siyempre, pagdating sa production, sinubukan hindi marunong. So, ito ngayon yung solusyon. Ang solusyon sa tatlong problema na yan na kinakaharap natin in regards to IT industry ay ito. Invest yourself with job-oriented and problem-solving skills by doing real projects based on latest technology. So ano ibig sabihin natin dyan? Kailangan mong mag-invest sa job-oriented skills. Hindi lamang basta skills, ibig sabihin natin dyan. Hindi lang yung Python skills, yung programming skills. Kasi ngayon, AI na talaga ang magpo-program at yung AI na talaga ang gagawa ng code para sa atin. But the only difference ng isang totoong developer is alam niya yung process. Alam niya yung laman ng program, alam niya kung ano yung code. At ipinapagawa niya kay AI yung dapat na meron ang code, kung ano ang dapat gawin ng code. So that's part of the problem-solving skills na wala karamihan, kalimitan wala sa mga vibe coders. Ang vibe coding kasi kapag ikaw ay gumamit ng, sabihin na natin, ng full vibe coding, magta-type ka lang dyan, pa-prompt ka, then buo na si software, buo na si system, then sasabihin na ng ilan, hindi naman lahat, na I'm a software engineer, I am a software developer, I am a full stack developer, eto po yung mga project ko. Oh yes, maniniwala yung mga company dyan, then i-hire ka, papasa ka pa nga minsan sa interview, pero pagdating doon sa loob, di ka pala marunong, pinababasa sa yung code, hindi mo alam ano nga ba yun. So tatype mo lang kay ChatGPT o kay Claude AI, papatype mo, di kailangan ng token doon, gagastos ka para sa sarili mo or pabibilin mo si company ng account kay cloud, samantalang simple lang naman pala yung gagawin sa code, kakailanganin mo pa yun. That's the advantage kapag ikaw yung marunong talaga sa problem solving skills, marunong ka sa fundamentals, marunong ka talaga sa programming. Hindi ka mag-code, of course, si AI na yun. Pero kung ano i-code niya, ikaw ang magsasabi, ikaw ang magdi-design. Software architecture, software design. Yan yung ibig sabihin ng software engineering. Hindi lang basta gumawa ka ng profile. Kaya yan yung mga reason, yung mga problems. At para makaangat ka sa iba at ikaw ang ma-hire talaga, you have to have two qualities. Una is kailangan yung skills mo ay related doon sa kanilang kailangan. Pangalawa, magaling ka mag-solve ng problems with the code and with the process ng software para ma-meet mo yung requirement ng company. Kasi may requirement yan, hindi ka naman i-hire nila na walang requirement eh. Yung bang i-hire ka dahil
ano ka, magaling ka sa Python, hindi about yun do. Wala silang pakialam actually sa skills natin. Ang may pakialam sila doon sa pagsosolve ng business problem nila. Hindi sila makatanggap ng payment, gusto nila multiple payments, gusto nila maipakita yung kanilang services and offers. Gusto nila instantly lalabas yun. Gusto nila cleaner UI, madaling gamitin, pwedeng install kahit sa cellphone at anywhere, anytime, pwede makapag-login. Yan yung mga gusto nila kasi yan yung kailangan nila sa business. At kung kaya mong gawin yon, then you have a work to do. Tanggap ka na kaagad. Sa explanation mo pa lang kasi alam mo talaga, may foundation ka, alam mo yung software workflow, yung software development, alam mo talaga yan, hindi ka basta umaasa kay AI, then you have a better advantage, no? Ma-hire ka kagad. Sa explanation mo pa lang, sa interview pa lang, sa process pa lang, pagharap ng team sa'yo, alam na nila agad, marunong to. O alam niya yung sinasabi niya. So, hindi talaga saturated ang IT industry. Well, ang problem lang ay skills. Alright, so I think nasabi ko na yung gusto kong sabihin. Yan muna for now. At kung meron kayong question, meron kayong suggestion, pwede nyo yan i-comment sa baba. You can also follow our page, Learn Technology Today, and you can visit our website for trainings. Available po yan sa ating website. Meron pong free dyan. You can take them. Yun lamang po. Ito po si Michael Tan, ang inyong instructor. Bye po.